Pumasok ako ng banyo at napagpasyan ko mag-half body bath na rin. Total may dala naman akong laging pambaba sa bag ko. Pagkababa ko nakanda ng pagkain sa lamesa pero wala pa si Jessie. Baka lumabas ng sandali at may binili. Naglagay ako ng plato at kubertos habang hinihintay ko siya. Maya-maya lang lumabas siya mula sa banyo sa baba. Nakapaligo at nakabihis na rin siya. Nag-init ang mukha ko na makita kong damit na suot niya. Ang kapartner na suot kong shirt. Spell awkward. Nagading ng laho dahil sa pagtawa niya na sinabayan ko rin nang walang anumang sinasabi. Magkasabay kaming dumulog sa mesa. Kumain muna kami na puro safe topic lang pinag-uusapan, more on about sa parents niya at kay Annie, na isa ng ganap na journalist at may sariling TV show sa isang top rating TV network. Pagkatapos namin kumain at magligpit, naupo kami sa magkabilang side na mahabang sofa sa sala. Nanood ng TV pero kapwa naman kami wala doon ng buong atensyon. Nang maramdaman kong hindi na naman ako komportable sa sitwasyon namin, pinili ko nang magpaalam. Richard, I think I should be going. Akmang tatayo na sana ako nang mabilis siyang umusod sa tabi ko at maagap na hinawakan ng kamay ko. No, I mean, please stay for tonight. Di siya mapakali at para bang may gusto siyang sabihin na hindi niya masabi-sabi. This may sound insane but I want you to stay. Mag-uusap tayo about us. About what happened between us. Kumabog na naman na malakas ang dibdib ko. Wala naman tayong dapat pag-usapan. Rose, alam nating pareho marami tayong dapat pag-usapan. Jessie, please. Kalimutan na lang natin ang nangyari, okay? Let's go on with our life. Isipin na lang natin na hindi nangyari ang mga nangyari noon. Bigla siyang tumayo at humarap sa akin. How I wish ganun lang din kadali. Shit, Rose. You never know how the hell I've been through for the last 5 years of my life. Puno ng emosyong sabi niya. Napakunot ang noo ko kung di ko maintindihan ang sinabi niya. Ano naman ang kinalaman ko sa impyernong sinasabi niya? I also have my own hell for the past 10 years, Jessie, pero nakapag-move on na ako. Masaya na ako ngayon sa buhay ko. So please, hayaan mo na ako. Live your own life, and I will live mine. Nilamos niya sa kanyang mukha ang kanyang dalawang kamay, palatandaan na desperado na siya na hindi ko malamang dahilanan. Tumingala muna siya bago muling humarap sa akin. Di ko alam kung magiging masaya ba ako para sa'yo kasi pakiramdam ko mababaliw na ako. Oo nga, ito ka sa harap ang lapit-lapit mo pero pakiramdam ko hindi kita kayang abutin. Kasi napakalayo mo. Alam ko namang kasalanan ko kung ba't ka naging ganyan. Ako ang nagtulak sa'yo, papalayo. Pero, gusto kong malaman mo na pinagsisihan ko ang lahat ng kasalanan ko sa'yo noon at gusto kong bumawi sa'yo ngayon. Ayun na naman ang napakabilis sa tibok ng puso ko. Muli siyang naupo sa tabi ko. Inawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa hita ko. Rose, alam ko na masyado nang huli para humingi ako ng tawad sa'yo. Para sa lahat ng mga kasalanang ginawa ko sa'yo noon, sa mga sinabi ko, lalo na sa mga pananakit na ginawa ko sa'yo. But still, I want to say, I'm sorry. I am very, very sorry. Nahigpit niyang hinawakan ng kamay ko at dinalayon sa labi niya. Please forgive me, and please, give me another chance, just one more chance to make it up to you. Leia Rose, can we start over again? Second chance, a chance to start over again. Kaya ko ba yung ibigay sa kanya matapos sa mga pinagdaanan ko noon? Definitely no. Hindi bilong sakit ang naranasan ko noon dahil sa kanya at di ko nagugustuhin pang muling pagdaanan yon. At parang replay sa pelikula na bumalik sa alaala ko ang lahat. Nagmula kami sa isang malayong probinsya. Teacher sa isang pribadong paaralan na pag-aari ng mga Valderrama ang nanay ko. Personal tutor ng mga anak na mag-asawang Valderrama ang nanay ko, samantalang ang tatay ko naman, member ng board ng kumpanya na pag-aari pa rin ng mga Valderrama. Best friends ang daddy ko at ang daddy niya. Mababait ang mga Valderrama. Sa katunayan, sila mismo nakiusap sa akin kaibigan ko ang dalawa nilang anak na sina Jessie at Annie. Kadarating lang kasi nila mula sa ibang bansa para dito na sila magpatuloy ng pag-aaral sa sarili nilang university. 15 years old na ako noon, 18 si Jessie at kaedad ko si Annie. Madali kong nakagaan ang loob, si Annie. Naging magkaklase kami sa high school. Naging best friend ko si Annie pero si Jessie ay mailap sa akin. Actually, mailap naman talaga siya sa lahat, pati sa mga magulang niya kasi may relationship issue yata sila ng parents niya.
Pero hindi naging dahilan ng pagiging mailap niya para hindi ako magka-crush sa kanya. Kaya ginawa kong lahat para lang magkalapit kami. Ginawa kong lahat para mahulog sa akin ang loob ni Jessie. Hanggang sa isang araw nagising na lamang ako. Kami, as in close na kami. Minsan pa nga, nagsiselos na si Annie kasi pakiramdam niya ay hindi siya ang best friend ko kundi si Jessie. Nagpatuloy ang pagkakaibigan namin at patuloy ding lumalim ang lihim na damdamin ko sa kanya. Hanggang sa magkolehiyo kami ni Annie. Si Annie lumipat ng Maynila para doon mag-aral ng journalism. Kami ni Jessie naiwan sa probinsya. Sa kolehiyo, pinili kong kumuha ng abogasya katulad ni Jessie. Lalo na si Annie na siyang naging best friend ko na lihim kong minamahal. It's on his last year in college na naging matindi ang problema nila ng daddy niya. Madalas na silang mag-away dahil daw sa pagiging irresponsable ni Jessie. Puro lang daw barkada ang alam nito. Hanggang sa nakagraduate siya ng college at naging isang ganap na abogado. Mas lalo naging grabe ang away nila dahil sa ayaw ni Jessie magtrabaho sa kumpanya nila. Alos gumuhuma ng mundo ko. Okay na kasi ako lihim ko na siyang minamahal kahit pa nga alam ko na walang katutulungan iyong mula sa kanya. Masaya ako na araw-araw ko siya nakikita at nakakasama kahit pa nga isang oras lang yon sa maghapon. Kasi alam kong may pag-asa pa para maging akin siya. Pero pag nagpakasal siya, wala na. Tuloy na siyang mawawala sa akin. Ilang beses niya nang binalak maglaya sa kanila pero hindi niya naman magawa-gawa. Ewan ko ba, parang kayang-kaya niya naman gawin yon kasi mayaman siya. Hindi dahil sa kayamanan ng mga magulang niya, kundi dahil bata pa lang siya, nagsimula na siyang mag-ipon at mag-invest sa iba't ibang negosyo at hindi yon alam ng parents niya. Minsan ko na rin siyang nakausap na umalis na lang siya para hindi siya may pakasal ang daddy niya sa babaeng hindi niya naman gusto. Pero ang sabi niya hindi raw pwede. Tinanong ko siya kung bakit hindi pwede. Kaya niya namang buhay nang walang magulang niya. Ang sagot nilang sa akin ay, basta hindi ako pwedeng umalis. Hindi ko kaya. Natatakot ako. Yun madalas ang dahilan niya. Ang sabi pa niya gagawa niya na lang daw ng paraan para hindi siya maikasal sa babaeng pinili ng daddy niya. Basta't magtiwala lamang daw ako sa kanya. At kinagabihan nun, may kumatok sa bintana ng silid ko hating gabi nang buksan ko ang isang bugbog saradong Richard. Jessie na tumambad sa akin. Halos madurog ang puso ko sa nakita ko. Sinama niya ako sa isang hotel kung saan daw siya pansamantalang nanunuluyan at doon ginamot ko ang mga sugat at ang pasa niya. At doon laman kong dahilan kung ba't siya binugbog ng daddy niya. Rose, alam na nila lumantad na ako? Sabi niya sa mahinang tinig. Anong ibig mong sabihin? Anong alam na nila? Anong lumantad? Naguguluhang tanong ko sa kanya. Sinabi ko na sa kanila na hindi ako po pwede magpakasal kasi nakita ko may pumatak na butil ng luha sa mga mata niya. Rose, bakla ako. I'm gay kaya hindi ako po pwede magpakasal sa babaeng nun kasi iba ang gusto ko. May mahal na akong iba at mahal na mahal ko siya. Para akong nauupos na kandila sa sinabi niyang iyon. Pakiramdam ko unti-unting dinudurog ang puso ko. Matatanggap ko na magpakasal siya sa ibang babae kasi at least kahit maging kabit na lang pwede yon. Pero yung maging bakla siya hindi ko kaya. Iniwan ko siya ng gabing yon. Umuwi ako sa bahay, doon ako umiyak ng umiyak hanggang wala nang malabas na luha ang mga mata ko. Pero kahit yata anong gawin ko, hindi talaga mawawala ang pagmamahal ko sa kanya kasi mahal na mahal ko siya kahit pa bakla siya at kahit pa may mahal na siyang iba. Kinabukasan, binalikan ko siya sa hotel na tinutuloyan niya at doon naabutan ko siya kasama ng mga kaibigan niya at alam mo ko na mas masakit? May kayakap siya, yung best friend niya sa Dexter. Shit lang. Bakit ba hindi ko agad nahalata yun? Kaya pala close na close sila ni Dexter. Kaya pala hindi sila mapaghiwalay. Yun pala, siya yung lalaking sinasabi niyang mahal na mahal niya. Rose, please. Magsimula tayong muli. Kahit sa pagkakaibigan lang ulit. Maging magkaibigan ulit tayo. Noon lang bumalik sa kasalukuyan ang diwa ko. Tinignan ko siya sa mata. Nandun pa rin na malakas sa pagkabog ng dibdib ko. Kapag ginagawa ko yun, tulad pa rin noon walang nagbabago. Isang mapang-uyam ng ngiti ang sumilay sa labi ko. Kaibigan talaga. Richard? You think? Pagkatapos ng pangyayari sa atin noon at pagkatapos natin magkainan ng bibig at magpaligtan ng laway kanina, pwede ba tayo maging magkaibigan?
Nakita kong pinamulahan siya ng mukha o baka imagination ko lang. Pero agad din naman siya nakabawi. Okay, kung di tayo po pwedeng maging magkaibigan, let's be lovers then. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Patukan ko nga. Ewan ko ba kung ba't ko ginawa yun? Sadya nga yatang old habit never die ba yun? Ouch! Reklamo niya. Ako nga'y wag mong pinagdololokong bakla ka. Bigla siyang ngumiti, yung iting makalaglag panty. That's a good time. We talk this out. Dito ka na matulog at magdamag tayo mag-uusap para ayusin ang mga issues natin sa isa't isa. No way. Yes way, highway, bebe ko. After all, we're best friends back then at siguro naman, hindi mo kakayaning basta-basta na lang itapon ang mga pinagsamahan natin noon. It is more than that. Hindi lang pagkakaibigan ang pinagsamahan natin noon. Igit pa doon. Kaya pa nga ba naging bumalik sa dati na hindi bumabalik ang sakit? Kaya pa nga ba na maging parte ulit siya ng buhay ko na hindi nasasaktan? Kasi alam ko sa sarili ko, mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Kahit na paulit-ulit niya pa rin akong sinasaktan noon. Pilit ko pa rin ginigising ang diwa ko dahil narinig kong pag-iingay ng cellphone ko mula sa kung saan. Pero antok na antok talaga ako. Inabot kasi kami ng madaling araw sa pag-uusap ni Jessie. At bago man lang sumili si Haring Araw, napagkasundoan namin kalimutan na lang ang nangyari noon at magsimula kami ulit bilang magkaibigan. Alam ko mahirap yon lalo na para sa akin, pero nangako kong susubukan ko. Sa wakas, tumigil din sa pagring ang pasaway kong cellphone. Gustong gusto ko pa kasi na matulog. Ang sarap kasing matulog sa kama ni Jessie eh. Ang lambot at ang bango kasi noon. Hello? Narinig kong sabi ng bagong gising din na sa Jessie. Hala, sino ka? Bakit nasa yung cellphone ng best friend ko? Nasaan siya? Anong ginawa mo sa kanya? Boses yon ng kaibigan kong si Charlene wala sa cellphone na naka-loudspeaker at alam kong hindi ko siya nakikita nakalabas ang litid niya sa leeg. Oh God! Can you lower down your voice please? Naka-loudspeaker ka. Ayoko magising ang baby ko dahil ang sarap ng tulog niya sa tabi ko. Sabi ni Jessie. Noon na nabuhay ang bawat himaymay ng dugo ko. Bigla akong bumalikwas ng bangon. Oh my, oh my! Sino ka? Anong ginawa mo sa kanya? Nagtitiling sabi ni Charlene. Pagtingin ko sa katabi ko, hawak niya ang phone ko at abot tengang ngiti. Secret, para masaya. Sabi niya. Ano? Shit! Anong ginawa mo sa best friend ko? Noon ko na biglang inagaw ang cellphone ko sa kanya. Hello Charlene, tatawagan na lang kita mamaya. Bye! At inend ko na agad ang tawag. Hinarap ko ang ngingiting-ngiting si Jessie. Kinuha ko ang unang ginamit ko at hinarap ko at pinaghampas yun sa kanya. Walang iya ka? Ba't mo pinapakalaman ng phone ko ha? Pakialamero ka? Tumawa lang siya at tumawa habang sinasalag ang bawat hampas ko. Nang mahuli niya ang dalawang kamay ko, bigla niya akong tinulak, pahiga sa kama, sabay dampi ng labi niya sa labi ko. Good morning, nakangiting sabi niya. Napatulala ako sa ginawa niya at bago pa ako makapag-react, nakabangon na siya at nagmamadaling pumasok sa banyo. Make some breakfast, Rose ko. Namiss ko ng husto ang luto mo. Sigaw niya mula sa loob ng banyo. Ano ba yon? Rose talaga at may apelido pang ko? Ganon ba kaagad ulit kami ka-close? Ah? Ewan ko ba sa baklang yun? Tanggap ko naman bakla siya eh, pero bakit ganun pa rin ang epekto niya sa akin? Kalokang life? Hindi pa rin ako makapaniwala na ito ngayon sa bahay ng lalaki. Halos isumpa ko noon at pinaghahanda siya ng almusal. Ganun na ba ako ka-tanga para pumayag sa gusto niya maging magkaibigan ulit kami? Alam kong hindi, pero wala na ako magagawa. Pumayag na ako sa gusto niya eh. Friends na ulit kami. Friends. Samantalang kahapon lang naglaplapan kami. Sus, Ginoo. Kung di ko lang talaga siya kilala, iisipin ko. Totoong-totoo yung halikan namin kahapon. Siguro 1 litrong mouthwash ang inubos niya ngayon para lang mawala yung marka ng bibig ko sa bibig niya. Ganoon naman kasi ang mga bakla, diba? Kapag nahalikan ng babae, diring-diri. Kala mo'y kamamatay nila. Tapos na ako magluto nang lumabas ng kwarto niya si Jessie. Nakaboxers lang at walang suot na damit habang pinapatayo ang kanyang buhok ng tuwalya na nakatalukbong sa ulo niya. Nahigit ko ang hanging hininga na makita ko ang naguhumiyaw niyang abs at kompleto yon sa 6-pack abs ha. Totoo ba ang nakikita ko? Teka, nandyan na ba yan noon? Pwede mong hawakan para malaman mo kung totoo siya o hindi. Sabi niya na nakangiti. Ngunit bigla ang mukha ko na sinabi niya papaanong nalaman ang iniisip ko. Parang gusto kong matakip ng plato sa mukha dahil sa kahihiyan.
Naglakad siya papalapit sa akin. Hindi ako makakilos sa kinatatayuan ko. Kinuha niya ang platong hawak ko, tila sinadya niyang idikit sa akin ang katawan niya. Tulungan na kita. Halos pabulong pang sabi niya at naamoy ko ang mabango niyang amoy at hininga dahil ang lapit lang na mukha niya sa mukha ko. Halos panginigan ako ng laman dahil sa lakas ng epekto niya sa akin. Matapos mag-almusal, nagpa siya na ako umuwi sa boarding house namin. Ayoko na sana magpahatid kay Jessie pero mapilit siya. Pinagpalit niya muna ako na ibang t-shirt kasi hindi raw ako pa pwedeng lumabas. Nasuot niyang t-shirt niya na may nakaprint na "Fuck me hard". Sa bahay niya lang daw yun pa pwedeng isuot. Salamat. Sabi ko rin sa kanya na makarating na kami sa boarding house. Susunduin kita. Magbihis lang ako tas babalikan kita. Sabay na tayo papuntang uni. Hindi pwede. Maagap na sagot ko. And why is that? Kasi hindi tayo pwedeng makita na magkasama sa school professor kita. Estudyante mo ko, bawal yun. Says who? Nang batas ng university. Gusto ko makagraduate, no? Inabot ako ng 8 taon sa kulusong to. Nakakapagod mag-aral, ha? Nakita ko napabuntong hininga siya. Basta. Susunduin kita. Hindi nga. At huwag kang makulit. At lumabas na ako ng sasakyan niya at dumiretso na sa loob ng walang lingon likod. Sinong lalaking kasama mo kagabi? Yun agad ang salubong sa akin ng kaibigan kong si Charlene. Kaibigan ko? Kaibigan mo? Ano akala mo sa akin, tanga? Maniniwalang kaibigan mo lang yon? Magkatabi kayo natulog tas kaibigan lang? Hala, parang nanay lang na nagtatatalak. Bakit tayo nga magkaibigan lang pero magkatabi matulog? Papilosopong sagot ko sa kanya. Huwag kang pilosopo ha, babae ako, yon lalaki. Hindi yun lalaki. Ano sinabi mo? Sabi ko, hindi yun lalaki kundi bakla. Becky, gay. Kaya kung iniisip mong maglandi ako kagabi, nagkakamali ka. Pwede ba tigilan mo ko ha? Daig mo pang nanay ko At nalukuran ko na siya para pumasok na sa banyo. Sigurado kang bakla yun? Parang di naman Bakla nga yun, okay? Parang di talaga kasi lalaki yung boses niya Yung tinatawag na bedroom voice? Ewan ko sa'yo. Bala ka sa buhay mo. Palabas na kami ng boarding house, hindi pa rin ako tinitigilan ni Charlene ng katatanong kung sino bang lalaking kasama ko kagabi. Ako naman tong deadma lang siya. Habang naghihintay kami ng jeep na sasakyan namin papuntang school, may tumigal na bagong-bagong puting Vios sa tapat namin. Lumabas ang driver noon at medyo may edad ng lalaki. Ma'am, sakay na po kayo. Ihahatid ko na po kayo sa school ninyo. Nagsalubong ang kilay ko sa sinabi niya. Po? Tanong ni Charlene. Pinapasundo po kayo ni boss? Boss? Sinong boss? Tanong ko. Si Boss Richard po. Ang putik talaga naman. Naiinis bang sabi ko. Sinong Boss Richard? Si Charlene. Ngumiti sa amin ng driver. Napabuntong hininga na lamang ako sabay bukas ng pinto sa backseat. Sakay. Sabi ko kay Charlene. Naguguluhan man, sumakay na rin to at sumunod naman ako. Habang umaandar ang sasakyan namin, napansin ko ang sports car na McLaren P1LM. Nakasunod sa amin, si Jessie. Ang gara ng sundo mo, be? Kanino to, sa lalaki mo? Panguusig ni Charlene sa akin. Hindi nga yun lalaki. Ang kulit talaga nito. Okay, if you say so. Pero mas hot ang sasakyang nakasunod sa atin. Sa internet ko pa lang yan nakikita. That is one of the most expensive car of 2017, McLaren P1LM. Naghibit balikat ako sa sinabi niya. Teka, nakita ko na yung car na yan bago pa sa parking lot ng campus natin. Kanino kaya yan? Makapag-imbestiga nga, baka boyfriend potential. Masakay man lang sa ganyan kagarang sasakyan. Bigla ako naubo sa sinabi niya. Si kuyang driver napangiti at nagkatinginan na lamang kami sa rearview mirror. Huwag ka nang mabagal kasi. Hulaan ko bakla may-ari ng sasakyan na yan. Sabi ko. Biglang naapakan ni kuyang driver ang preno kaya't puntik na kaming sumubsob. Sorry po ma'am. Inging paumanhin ito. Ngumiti lamang ako. Ikaw ha? Ano ba talagang issue mo sa mga gay ha? Alam mo, sa pagkakasuhan na kita ng discrimination sa mga LGBT. Wala nga akong issue sa kanila. Okay, sige. Total mukhang pareho naman tayo ng pupuntahan ng kung sino mang may-ari ng McLaren na yan. Abangan natin siya tapos makapagkilala tayo tapos doon mo sabihin sa akin kung ano nga bang sexual preference niya. Patay tayo dyan. Mukhang mapapasubo ko sa kaibigan kong mahadera.